M. Santos. Ang galing mo uminom, Sir De La Cruz, ang Ramirez Group. Sa sangay nito sa probinsya ng Silangan. Ang 100 milyong pisong ito, ipapasok ko na. Salamat, M. Santos. Sir De La Cruz, ang maliit na isang pitchel na ito, mula sa akin. Hindi makakakuha ng pamumuhunan. Sir De La Cruz, kung iinom mo ang 4 na pitchel na ito, ng lahat-lahat, ang Ramirez Group, sa sangay ng probinsya ng Ilog, ang 200 milyong pisong pamumuhunan. Ako na ang bahala, sige na. Marco, sa pagdaan ng mga dekada sa negosyo, ang pinagsisisihan ko ay noong mga panahong hindi ko sinunod ang payo mo at ipinilit ang pamumuhunan sa bansang Elisha. Sa huli, tila kinain nila ako ng buo, walang natira. Ma'am Ramirez, ang mga nangyari noon, tapos na yon. Hindi nagagaling ang sakit ko. Ngayon, ang Ramirez Group ay puno ng mga pagsubok. Sofia, kulang pa siya sa karanasan sa pamamahala ng kumpanya. Sa hinaharap ang kumpanya at si Sofia, ay iaasa ko na sa'yo. Ibibigay ko sa'yo ang 10% shares ng kumpanya bilang regalo at itatalaga kita bilang General Manager ng Ramirez Group. Layunin ko ay matulungan mo si Sofia at tulungan mo akong pangalagaan ang Ramirez Group. Ma'am Ramirez, tiyak na, hindi ko bibigin ang tiwala ninyo. Ang batang si Sofia, matigas ang ulo. Kung sa hinaharap ay magalit siya sa iyo. Ma'am Ramirez, huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko si Sofia ng 100 pagkakataon. Sofia, si Marco ay isang henyo sa negosyo, nabihira sa 1,000 taon. Ikaw at siya ay matagal nang may kasunduan sa kasal. Sa tulong niya, naniniwala ako na ang Ramirez Group ay muling magliliwanag. Tataas ng tataas ang estado. Papa, huwag kang mag-alala. Siguradong magkasama kami ni Marco. Magpakailanman, tapat at matibay. Hinding-hindi ko siya ipapahiya. Sofia, sa mga sinabi mo, Papa, ay comfortable na. Eduardo. Papa, Eduardo. Ma'am Ramirez, Papa. sa business trip ko ngayon, kailangang maipalaganap ko ang mga sangay ng kumpanya at mga channel ng pagbebenta sa buong bansa. Walang 1 taon o kalahati. Mahirap sigurong makabalik. Pero, kapag naayos ko na ang domestic market, ang Ramirez Group na may suporta ng malaking market na ito ay tiyak na muling magliliwanag. Marco, naniniwala ako sa paningin mo. Kapag nakabalik ka na, maghahanda ako ng handaan ng tagumpay para sa iyo. At pagkatapos, magpapakasal na tayo. Sige, Sir De La Cruz, ang galing mo. Mula ngayon, magkapatid na tayo. Ang ipinangako kong 200 milyong piso, hinding-hindi ko babawiin. Sofia, ang ika-negatibo 30 na sangay ng kumpanya ay natapos na. Hindi ko binigo ang inaasahan ni Ma'am Ramirez at mo. Ito ay advanced na cancer sa sikmura. Kailangang magamot agad. Bumalik na si Sir De La Cruz. Balita ko, 1 taon siyang nag-business trip, nakapagbukas ng 30 sangay ng kumpanya. Ngayon, ang domestic supply chain ay ganap ng nabuksan. Nasaan si Ma'am Ramirez? Nasa opisina si Ma'am Ramirez. Sofia, Marco, may mukha ka pang bumalik? Sofia, ano ba ang ibig mong sabihin? Marco, akala mo bata pa ako at wala akong alam, hindi ba? Tiningnan ko lang ang year-end financial report ng kumpanya. Ngayong taon, 10% lang. Ang itinaas kumpara noong nakaraan. Buong araw ka sa iba't ibang lungsod. Nagbubukas ng mga sangay. Sabi mo, tutulungan mo ang grupo na mapalawak ang supply chain at mapalawak ang mga channel. Pero ngayon, ang performance ng grupo ay konti lang ang itinaas. Ah, ganun pala. Kakabuko lang ng mga sangay at supply chain. Ang mga sangay na ito ay kakasimula pa lang mag-operate. Sa loob ng 1 buwan, ang performance ng grupo ay tiyak na lalago ng mabilis. Kalokohan. Malinaw na ikaw ang dahilan sa pagbubukas ng mga sangay ng basta-basta at pag-aaksaya ng pera ng grupo. Ngayon, halos maubos na ang pondo ng kumpanya at ayon kay Diego, ang mga tao rito ay mahihirap. Sa maliit na demand na ito, hindi talaga masusuportahan ang operasyon ng grupo. Para sa pangmatagalang pag-unlad, kailangan nating magbukas ng sangay. Sa bansang Arcadia, puro mayayaman ang mga tao doon. Sofia,
Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa dating tagapangulo sa ibang bansa? At sa pagkakaalam ko, ang bansang Arcadia ay magtataas ng hindi bababa sa 200% taripa sa atin. Sa panahong ito, kung magbubukas ka ng kumpanya sa ibang bansa, napakataas ng gastos. Paano ka kikita? Sige na, sige na. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Ang importante mula ngayon, ang pamamahala ng kumpanya ay ipagkakatiwala ko kay Diego. Diego Alcantara. Marco de la Cruz. Sa totoo lang, isa ka lang. Hampas lupa lang nag-graduate ng junior high. Diego. Pero siya, galing sa Universidad ng Arcadia sa bansang Arcadia. Isang matalinong estudyante. Pagdating sa ekonomiya at pamamahala, malayong malayo ka sa kanya. Tungkol naman sa'yo. Kuya Marco, pasensya na ho. Alam ko na napakahirap ng isang taon ng business trip ninyo. Pero, mahirap din ang trabaho ng asnong gumigiling. Kung mali ang direksyon, hindi ka makakarating sa malayong destinasyon. Iminumungkahi ko si Marco de la Cruz na italaga bilang general manager ng kumpanya. Malayo ang pangarap ni Marco. Tiyak na mapamamahalaan niyang mabuti ang lahat ng operasyon ng kumpanya. Nangako ako sa dating tagapangulo na bibigyan kita ng 100 pagkakataon. 4 na lang ang natitira. Kung pagkatapos ng 4 na yon, matigas pa rin ang ulo mo. Panahon na para umalis na ako. CJ, tinatanggap ko ang pagtanggal sa posisyon ko. Simula ngayon, hindi na ako ang general manager ng Ramirez Group. Ma'am Ramirez, napakaganda ng paraan ninyo ng pagpapakita ng kapangyarihan para lang maintindihan ni Kuya Marco kung sino talaga ang boss sa kumpanyang ito. Kung hindi, kung patuloy siyang magtatayo ng mga sangay sa labas, ang Ramirez Group ay magiging sa kanya na lahat. Diego, ikaw talaga ang may malayong pangarap. Kahit na may kasunduan sa kasal kami, ang lahat ng kontrol ay dapat mahigpit na nasa kamay ko. O nga pala, Diego, tingnan mo nga ito para sa akin. Ano sa tingin mo sa disenyo ng Tulad nga ng inaasahan ko, sa loob lang ng kalahating buwan, magpapatupad ng trade war ang bansang Arcadia. Laban sa mga lokal na kumpanya, tataas ang taripa ng hindi bababa sa 200%. Pero sa panahong ito, ang pagpapalawak ng grupo sa labas, parang naghahanap ng problema. Hindi pwede. Kailangang paandarin ng todo ang mga sangay ng kumpanya dito sa lalong madaling panahon. Marco, bakit nandito ka pa rin? Ito ang opisina ng general manager. Wala ka ng karapatan na manatili dito. Alam kong hindi na ako ang general manager ng Ramirez Group. Umalis ka na. Dito magtatrabaho si Diego para ayusin ang mga foreign investment. Sofia, may urgent akong kailangang asikasuhin. Kapag tapos na ako, aalis na ako. Ikaw, Huwag na, Sofia. Sir De La Cruz, matagal na siyang empleyado ng kumpanya. Hindi siya sumusunod sa pamamahala at sa mga utos ko. Naiintindihan ko naman. Babalik na lang ako sa pwesto ng intern. Diego, ikaw ang general manager. Paano mo maibibigay ang pwesto sa isang ordinaryong empleyado? Ayaw sumunod, tawagin ang mga tauhan, itapon ang mga gamit niya sa labas. Sofia, Marco, pinagdugtong ko ang ating dalawang opisina. Para sa hinaharap, pwede na akong magtanong sa iyo tungkol sa trabaho kahit kailan. At kapag miss na miss kita, pwede na rin akong dumalaw ng palihim. 100 pagkakataon, 3 na lang ang natitira. Sophie Ramirez, nakalimutan mo na ba ang mga sinabi mo noon? CJ, aalis na ako. Sir De La Cruz, bakit ka nakaupo dito? Sir De La Cruz,
Ano ba talaga ang nangyari? Itong si Sofia Ramirez, sobra na. Sir, kayod kalabaw ka. Para sa Ramirez Group, napakarami mong naibigay. Ngayon, dahil lang sa isang lalaki, tinanggal ka pa bilang general manager. Sir De La Cruz, kayo ay isang henyo sa negosyo, kaysa manatili sa Ramirez Group at magtiis ng ganitong kahihiyan. Mas mabuti pang magtayo tayo ng bagong negosyo at talunin natin ang Ramirez Group. Kalokohan yan. Sir De La Cruz, nakita mo naman, yung si Sofia, sa pagpapatakbo ng kumpanya, wala siyang karanasan. Pero ang tindi, pinaniniwalaan niya yung si Diego, kung magpapatuloy sila, sa mga kalokohang yan, ang Ramirez Group, malulugi talaga. Sir De La Cruz, yung pinaghirapan mong, pamahalaan ng mga sangay, mawawala lang lahat yan. Oo nga, Sir De La Cruz. Tsaka, si Sofia, may kasunduan kayo, sa kasal, nobya mo siya. Pero yung ginagawa niya ngayon, parang hindi siya nobya, parang mas close pa siya kay Diego. Tama na. Huwag na, alam ko ang ibig niyong sabihin, natatakot kayong masayang, ang pagsisikap ko, pero ang dating tagapangulo, napakalaki ng utang na loob ko sa kanya. Paano ko magagawa ang isang bagay na ikalulungkot niya? Pero, Tita Ramirez, Andrea, Marco, 1 taon ka nang nasa biyahe. Anak, namimiss na kita, kaya dinala ko si Andrea para bisitahin ka. Kuya Marco, tuloy po kayo. Tita Ramirez, dapat po akong ang dumalaw sa inyo, hindi po dapat kayo ang nagpunta rito. yung nangyari kaninang umaga, narinig ko na, mali ang ginawa ni Sofia. Pinagalitan ko na siya. Ayos lang po. Si Sofia ang chairman, dapat kong sundin siya. At saka, tumatanda na rin si Sofia. May sarili na siyang desisyon. Dapat kong igalang ang kanyang opinyon. Tama. 24 na taong gulang na si Sofia. Yung kasunduan ninyo sa kasal, dapat nang gawin. Tita Ramirez, kahit na mayroon kaming kasunduan sa kasal ni Sofia, na nauna pa, kailangan pa rin igalang ang opinyon ni Sofia. Kung siya ay, Ito ay napagkasunduan noon, ng Tito Eduardo mo. Hindi maglalakas loob si Sofia na sumuway. At saka, napakabuti ng relasyon ninyong dalawa. Si Sofia, sa kanyang panig, tiyak na walang problema. Sa mga susunod na araw, uwi ako, para ayusin ang kasal ninyo. Kami muna ang uuwi. Marco, kami muna ang uuwi. Tita Ramirez, ingat po kayo sa daan. Sige. Kuya Marco, kung ayaw mong pakasalan ng ate Sofia ko, ako na ang makikipag-usap sa kanya para sa iyo. Mahigit 1 taon na kaming hindi nagkikita ni Sofia. Medyo may pagkamalayo. Mawawala rin yan sa susunod na mga araw. At isang karangalan para sa akin, na maging asawa siya. Bakit walang tao sa kumpanya, ngayong araw? pumunta si Ma'am Ramirez ngayon, sa Grand Ocean Hotel, para sa handaan ng tagumpay. Lahat ay nandoon na. Marco, naniniwala ako sa iyong paningin. Kapag nakabalik ka na, maghahanda ako ng handaan ng tagumpay para sa iyo. At pagkatapos, magpapakasal na tayo. Sofia, akala ko, nakalimutan mo na ang mga sinabi natin noong tayo ay nagpaalam. Sofia, salamat sa paghahanda mo ng handaan ng tagumpay para sa akin. Ang buklet na ito ng iyong paboritong, pink na rosas. Ituring mo na lang itong isang romantikong regalo mula sa akin bago tayo maging mag-asawa. Tagay tayo. Marco, anong ginagawa mo dito? Pasensya na. Hindi ako dapat dumating. Kanina lang, nagbibiro lang sila. Naglalaro lang. Hindi ko naman pwedeng. Siraan ang mood nila, di ba? Oo nga. Si Ma'am Ramirez at Sir Alcantara, nagiinom lang. Huwag ka namang magselos. Sofia,
Heto, Huwag ka nang bumili ng pink na rosas. Mukhang cheap. Mas maganda ang puting rosas. Nabigay ni Diego. Mukhang sosyal at international. Kung nandito ka na, umupo ka. Marco, alam mo ba kung bakit gusto ko ang pink na rosas? Dahil katulad ka ng pink na rosas na ito. Kahit na sa tingin ay simple lang, mailalim naman. Marco, bakit ang iyong imo nasugatan ka pa ng braso? Kuya Marco, ngayong araw, kahit na ito ay handaan ng tagumpay ko, pero kayo, ay naging senior ko. Kaya ang basong ito, ay para sa inyo. Hoy! Diego, masakit ang sikmura mo. 2 baso na ang nainom mo. Huwag ka nang uminom. Marco de la Cruz, ininom ni Diego para sa'yo. Hindi ka man lang tumayo, para uminom pabalik. pasensya na. Hindi ako pwedeng uminom ngayon. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi mo binigyan ng mukha si Diego. Marco de la Cruz, hindi mo ba sasabihin, na masakit din ang sikmura mo? Ang sikmura ko, medyo sumasakit na. Marco de la Cruz, lahat sa kumpanya ay alam na hindi ka nalalasing. Hindi mo pwedeng dahil kay Diego. Ang pumalit sa'yo bilang general manager ay magiging ganito ka na lang kapeti at sa harap ng maraming tao, pinapahiya mo siya. Sofia, sa 1 taon kong nasa ibang lugar, nasira ang sikmura ko sa pag-inom. Kalokohan. Marco de la Cruz, ang basong ito ngayon. Kailangan mong inumin. Sige na, Sofia. Alam ko, siguro hindi pa sapat ang kakayahan ko ngayon para mapasunod sila. Kaya, ayaw bigyan ni Kuya Marco ng kahit konting respeto sa akin. Diego, ikaw ang general manager ng kumpanya. Isang ordinaryong empleyado lang siya. Bakit hindi kanya nirerespeto? Santos. Sumasakit ang sikmura ni Marco kamakailan. Ang basong ito, ako na ang iinom para sa kanya. Ako na ang mag-aalay sa iyo. Sige, Ma'am Ramirez. Sofia, Okay lang, tiwala ka sa akin. Marco, sabaw para sa pagkalasing. Sa susunod, huwag ka nang uminom ng ganyan karami. Narinig mo ba? Sofia, iinom ko ang basong ito. Malapit na akong umalis. 2 pagkakataon na lang ang natitira para sa'yo. Marco de la Cruz. Kaya mo naman palang uminom. Ang totoo, gusto sana niyang magpanggap na kawawa sa harap mo, Ma'am Ramirez. Pero ngayong nagalit ka na, hindi na niya kayang magpanggap. Kuya Marco, kasalanan ko. Ang basong ito, tanggapin mo bilang paghingi ko ng paumanhin. Diego, siya ang may kasalanan sa simula pa lang. Bakit ikaw ang humihingi ng tawad sa kanya? Umupo ka. Umupo ka. Marco de la Cruz, humihingi ng tawad sa iyo si Diego, at nag-aalay pa ng inumin. Bakit wala kang kahit anong reaksyon? Alam mo ba ang etiket sa inuman? Ngayong gabi, ang 2 basong ito. Kailangan mong inumin. Ang isa ay para ipagdiwang ang pagiging general manager ni Diego. Ang isa pa ay para humingi ng tawad sa pagiging walang galang mo kanina. Mag-sorry ka.
Marco de la Cruz. Ganun ba? 2 baso lang ng alak. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Kahit na walang sakit ang sikmura ko, tutulungan mo pa rin siyang pilitin akong uminom. Pilitin kang uminom. Nakita ng lahat ng narito. Ikaw ang nagpapaikot-ikot at ayaw uminom. Ano nang ibig mong sabihin na tinutulungan ko siya? Marco de la Cruz. Kaya mo naman palang uminom. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Ang arte-arte mo. Marco. Ayos ka lang ba, Marco? Ano nang nangyari sa'yo? Diego. Ano nang nangyari sa'yo? Ayos lang. Nakal mo lang ng bubog. Pumunta tayo sa ospital para magpagamot. Ayos lang ako. Kuya Marco, ilang baso pa lang naman ang nainom niya. Siya, yung sikmura niya ba? May problema na talaga? Ang swerte naman ng pagkakataon. Kanina lang, sinabi ni Sir Alcantara na masama ang pakiramdam ng sikmura niya. Tapos sumunod agad siya na magkasakit din. HMP. Tama, gusto lang umiwas sa pag-inom. Hindi na kailangang magdrama ng ganyan. Marco de la Cruz, ang tamang-tama naman ng pag-atake ng sakit sa sikmura mo. Nag-iwas ka sa pag-inom ng alak, nasira mo pa ang bote, nasugatan pa ang aming Diego. Tara na, sa ospital. Sofia. Bilisan mo, dalhin mo ako sa ospital. Kailan ka matatapos? Nag-aarte ka pa? Bakit ang dami ng dugo? Nabangga ba ang ugat? Tara na, sa ospital. Mr. De La Cruz, alam mo namang may cancer ka sa sikmura. Naglakas loob ka pa ring uminom ng ganyan. Napakaloko mo. Buti na lang at ang sakit mo ay naagapan. Kung magpapa-opera ka ngayon, may pag-asang gumaling. Oh, nga pala, nasaan ang mga kapamilya mo para sa operasyon? Kailangan ng pirma nila. Salamat, pag-iisipan ko. Sofia, nasaan ka? Pwede ba, pumunta ka dito? Abala ako sa trabaho sa opisina. Kung may sasabihin ka, sa susunod na lang. Halo. Itong si Marco de la Cruz. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Tumawag, wala namang sinabi. Baka naman, sinusubukan lang niya kung susunod ka sa kanya. Wala lang siyang magawa, kaya tumawag sa'yo, para ikaw ang unang mag-alala, at makipag-ugnayan sa kanya. Ganito, unti-unti kanyang papasunurin, at hindi ka na makakaalis sa kanya. Noon, sinabi mo, nakunin ko ang kapangyarihan sa kumpanya mula kay Marco. Akala ko pa, sobra-sobra ang pag-aalala mo. Pero ngayon, kailangan kong mag-isip ng paraan para mawala ang impluensya niya sa kumpanya. Ang magiging papel niya lang ay manugang ng pamilya Ramirez. Marco, kung hindi dahil sa'yo, noong nasa bundok tayo at sinagip mo ako sa bumabagsak na bato, baka... Ano ka ba? Hindi naman ganun kaseryoso. Sabi mo hindi seryoso. Na-aksidente ang ulo mo. Ayos lang, maliit na sugat lang. Ginawa ko yon para lang mapakain mo ako, ng personal, ng ilang subo ng lugaw. Ang kulit mo talaga. Marco, kung gusto mo, ako na ang magpapakain sa'yo ng lugaw araw-araw. Pero huwag ka nang masasaktan ulit. Engan. Sofia, 100 pagkakataon na lang ang natitira. Hindi mo pinakinggan ang payo ko, at nasaktan mo ang damdamin ko. Kung may isa ka pang gagawing katulad nito, ang ugnayan natin ay tuluyang mapuputol, wala nang pag-asa. Mr. De La Cruz, aalis po ba kayo nang matagal? Siguro. Sofia, marahil, dapat na talaga akong umalis.
Jose, Miguel, anong nangyari sa inyo? Bakit kayo nagmamadali? Sir De La Cruz, ako at si Miguel, ay tinanggal ni Ma'am Ramirez. Anong nangyari? Sabi pa ni Ma'am Ramirez, papatayin ng mga sangay ng kumpanya na itinatag mo at tatanggalin ang mga namamahala doon. Ikaw ang nagpaalis kay Jose at Miguel. Marco, si Ma'am Ramirez ang chairman ng Ramirez Group. Ang pagtanggal sa 2 tauhan ay isang bagay na normal lang. Anong karapatan mo na magsalita ng ganyan kay Ma'am Ramirez? Isinara ko na ang lahat ng sangay ng kumpanya dito sa bansa. Wala na silang silbi. Ano ang problema sa pagtanggal? Ito ang supply chain na pinaghirapan kong buuin sa mga nakaraang taon. Kung isasara mo ang mga sangay na ito, paano pa tatakbo ang kumpanya? Marco, huwag mong isipin na hindi na aandar ang kumpanya kung wala ka. Ang direksyon natin ay sa international market. Ang mga tao dito sa bansa, ilan lang sa kanila ang may kakayahang. Ang ibang bansa, ang siyang panghuling target natin. Tama, malalaki ang gastos ng mga taga-bansang Arcadia. Hindi tulad ng mga probinsyano dito sa bansa. Kapag bumibili, ang daming arte. Sofia, hindi ako tutol sa international trade. Pero kung isasara mo ang lahat ng kumpanya dito sa bansa, paano kung biglang magtaas ng taripa ang bansang Arcadia? Anong gagawin mo? Paano kung hindi nila naibenta natin ang pangunahing teknolohiya natin? Anong gagawin mo? Kung gusto nilang bilhin ng pangunahing teknolohiya, ibenta na lang natin. Ang pangunahing teknolohiya natin ay nakarehistro sa estado. Ito ay lihim ng estado. Diego, ang ginagawa mo ay pagtataksil sa bayan. Tumigil ka. Bakit naging pagtataksil sa bayan? Marco, huwag kang mag-alarma. Ang dami mong sinasabi. Ang gusto mo lang talaga ay maprotektahan ang mga empleyadong iyong itinaas. At tapat sa iyo, hindi ba? Ngayong nandito ka na. Tama lang. Ako ang kinatawan ng Board of Directors ng Ramirez Group para ipaalam sa iyo dahil sa paghamak mo sa otoridad ni General Manager Alcantara at sa pagbuo ng sarili mong grupo sa kumpanya. Ang iyong 0% share sa kumpanya ay kinansela na. Ano ang sinasabi mo? Papa, Marco ay napakarami ng nagawa para sa kumpanya. Iminumungkahi ko, ibigay sa kanya ang 0% shares ng kumpanya bilang gantimpala. Hindi mo na kailangan sabihin. Nai-prepare ko na ito. Share Transfer Agreement. Marco, ang 10% shares na ito ay pagkilala sa iyong mahusay na pagganap sa trabaho at sa parehong pagkakataon. Ito rin ay maagang regalo ko para kay Sofia bilang dote. Sofia, naubos mo na rin ang huling pagkakataon. Ikaw at ako sa mundong ito, wala nang puwang sa ating dalawa. Umuwi na kayong lahat. Sofia, inagaw mo ang shares ni Marco. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Mama, gusto ko lang siyang pasundot-sundutin. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ng shares na iyon, iko-convert ko sa cash. Babayaran ko siya ng buong halaga. Pero kayong dalawa, malapit ng ikasal. Ang sa iyo at sa kanya. Pareho lang naman yan, di ba? Paano naman magiging pareho? Maging ang kontrol sa kumpanya o ang perang kinikita. Kailangang mahigpit na. Hawak sa sariling kamay. Saka lang ako mapapanatag. Hindi ka ba natatakot na baka umalis si Marco sa galit? Parang aso lang ang lalaki. Kailangan palaging sinasaway at pinapalo para maging masunurin. At saka, mahal na mahal ako ni Marco. Imposibleng umalis siya. Pero sinabi dati ng papa mo na si Marco ay isang hiyanyayo sa negosyong. Bihira makita, inalis mo ang kanyang posisyon at equity. Sino na ang tutulong sa'yo para pamahalaan ang kumpanya? Masyadong makitid ang pananaw ng papa ko noon. Sa totoo lang, si Marco ay isang probinsyano na junior high lang ang natapos. Mapapantayan ba siya ni Diego? Si Diego ay isang matalinong estudyante galing sa bansang Arcadia. Sa tulong niya, tiyak na lalago ng gusto ang ating pamilya Ramirez. Pero para sa akin, hindi pa rin ito tama. Mama, maupo muna kayo. Mama, huwag na kayong mag-alala. Ilang araw na lang, petsa na ng kasal namin ni Marco. Umuwi na kayo at ihanda ng maayos ang lahat. Sa pagkakataong ito, ako ang magiging host gamit ang paraan ng pag-aanyaya sa isang manugang na lalaki. Pakakasalan ko si Marco. Pagdating ng panahon, ako ang maghahatid sa kanya gamit ang mamahaling kotse. Kapag natuwa siya, wala nang problema. Mama, hindi naman ito kasing komplikado ng iniisip ninyo.
Marco, yung librong pinag-aralan mo sa akin, may isang punto akong hindi gaanong naiintindihan. Pwede mo ba akong tulungan? Anong parte ang hindi mo naintindihan? Buksan mo at tingnan natin. Mula nang unang beses kitang makita, umibig na ako sa'yo. Marco, pwede bang maging boyfriend kita? Ito ba? Ito mismo ang punto, na hindi ko gaanong naiintindihan. CJ, ipapaliwanag ko ng maayos sa'yo. Gusto kong maging boyfriend mo. Sophia, gusto mo bang pakasalan ako? Gusto ko. Sophia, 100 pagkakataon, naubos mo na ang lahat. Tapos na ang ating pagkakataon, mula ngayon magkakahiwalay na tayo, sa magkaibang dako ng mundo, hindi na tayo muling magkikita. Aling Nena, Sir, sunugin mo na yung kahon, patungo ang lahat ng laman nito, sunugin mo na. sige po, Mr. De La Cruz. Ibig sabihin po ba nito, talagang maglalakbay kayo ng malayo? Elenan, paalam na. Ma'am Ramirez, upang makuha si Marco de la Cruz bilang manugang, regalo sa kasal, isang Supreme Black Card, isang bilya sa bilya ng Lawa ng Timog, isang mansyon sa mansyon ng lungsod ng Hilaga, isang Lamborghini, limited edition, isang Ferrari, isang set ng custom-made na Trage, isang Rolex Gold Watch. Wow, para makuha ni Ma'am Ramirez, si Marco de la Cruz bilang manugang. Ang laki talaga ng handog na regalo. Balita ko, mahirap ang pinanggalingan ni Marco. Mahirap ang pinanggalingan. Hindi ko alam kung anong swerte ang nakamit niya sa buhay, na naikapit pa siya kay Ma'am Ramirez. Ngayon, gusto kong malaman ng lahat. Gusto kong malaman ng lahat na si Marco de la Cruz ay ang aking manugang na lalaki. Mama, handa ko na ang mga regalo para kay Marco. Napakaraming regalo. Kahit na galit siya nitong nakaraang 2 araw. Dapat ay humupa na rin ang galit niya. MMHMM. Napakarami ng mga Reg Along inihanda mo. Sapat na ito para pantayan ang 10% shares na kinuha mula kay Marco. Siya, tiyak na hindi na magrereklamo pa. Kung si Marco de la Cruz ay hindi luluhod sa harap ng bahay para salubungin ang ikakasal, hindi niya kayang tumano ng utang na loob sa mga Reg Along ito, na puno ng iyong sinseridad, Sophia. Diego, huwag kang mag-alala. Kapag naitatag na ang Foreign Business Division, ibibigay ko sa iyo ang 10% shares ng kumpanya bilang gantimpala. Lakad na, salubungin ang ikakasal. Ano ba naman itong si Marco de la Cruz? Wala man lang palamuti sa harap ng bahay. Kuya Marco, ang kuripot mo talaga. Marco de la Cruz, lumabas ka at salubungin ang ikakasal. Narito na po, narito na po. Aling Nena, nasaan si Marco de la Cruz? Palabasin mo siya para salubungin kami. Magandang araw po, MS Ramirez. Maagang umalis si Mr. De La Cruz, kasama ang kanyang mga bagahe. Umalis na po siya. Ano? Umalis? Umalis na si Marco de la Cruz? Maagang umaga pa lang, si Ginoong De La Cruz, dala-dala ang kanyang mga bagahe, ay umalis na. Ano ang sinabi mo? Umalis na. Umalis na si Marco. Opo, MS Ramirez. Bago pa kayo dumating, tinipon niya ang lahat ng kanyang bagahe, at hindi man lang sinabi kung saan pupunta, ay umalis na. Impossible. Ngayon ang araw ng ating kasal. Paano siya makakaalis? Sophia, sa tingin ko itong si Marco.
Naglalaro na naman ng mga mind games. Marco, lumabas ka nga. Ikaw na isang manugang lang. Nagpapanggap ka pa, kailangan pa bang puntahan ka, ni Sofia? Marco, ano ba ang pinagpapanggap mo? Lumabas ka na at pakasalan mo ako. Marami akong handog sa kasal na inihanda para sa iyo. Sapat na iyan para sa iyo. Wala. Umalis na talaga siya. Ano yon? Mga basura yun na sinunog ko bago umalis si Mr. De La Cruz. Sofia. Ito yung larawan ng nag-propose siya sa akin. Sinunog pa niya. Sinunog pa niya itong larawan na to. At ito pa. Sinunog niya ang mga litratong ito. Sinunog niya lahat ng litratong ito. Sofia, ito yung libro ng marketing guru. May mga advanced na konsepto sa pagpapatakbo ng kumpanya. Pwede mong basahin kung may hindi ka maintindihan. Tanong mo sa akin. Marco, hindi mo ba sinabi na ang sulat na ito ang pinakamahalaga sa iyo? Paano mo ito naitapon dito? Baka naman, wala na ba talagang pagmamahal sa akin? Sofia, naloko ka ni Marco. Ganitong klaseng panloloko ang ginagawa ni Marco. Halatang halata, gusto ka lang niyang takutin at pag-alalahanin. Sa ganyang klaseng tao, hindi mo kailangang magpanggap. Tawagan mo na lang siya at murahin mo ng husto. Tama ka. Telepono, tatawagan ko siya. Paumanhin po, ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang nakapatay ang telepono. Ayaw na nga niyang sagutin ang tawag ko. Ma'am Ramirez. Bago umalis si Mr. De La Cruz, itinapon na rin niya ang SIM card niya. Marco, napakasakit naman ang ginawa mo. Aling Nena. Bakit hindi mo siya pinigilan? Ako po. Hindi ko rin po alam. Umalis po siya at hindi na bumalik. Ate Sofia, si Aling Nena po ay katulong lang. Kung aalis si Kuya Marco, hindi naman po niya mapipigilan. Hindi mapigilan. Anong karapatan ni Marco para maging ganito kabold? Na tumakas sa aking kasal mismo sa araw ng kasal ko? Ate Sofia, hindi mo ba naisip kung bakit umalis si Kuya Marco sa'yo? Ano bang ibig mong sabihin? Malinaw naman na si Marco ang tumakas sa kasal. Ikaw pa ang may ganang sisihin. Kung hindi ikaw, nasaktan mo ang puso ni Kuya Marco. Mahal na mahal ka niya. Paano niya kayang iwan ka? Tumigil ka. Si Marco ang may kasalanan. Siya ang unang nagtaksil sa akin. Ngayon, ikaw pa ang nagpaparatang sa akin. Umalis ka na. Baka naman, ako talaga ang mali. Diego, sa tingin mo rin ba ako ang may problema? Sofia, ikaw ang nagrabyado. Paano ka magkakamali? Tinanggal mo si Marco bilang general manager at sa kanyang shares. Galit na galit siya mula noon. Malamang, ang pagtakas niya sa kasal, plano na niya ito mula pa noon. Ano ang ibig mong sabihin? Ngayong araw, ang media,
Malawakang nag-ulat, kasal ng chairman ng Ramirez Group, na naging mainit na usapin sa lipunan. Sa ganitong panahon, pinili niyang tumakas sa kasal. Malinaw na, gusto niyang sirain ang iyong reputasyon, para mapahiya ka. Kaya makikita, sa kanyang isipan, wala siyang pagmamahal sa iyo. Ang mahalaga sa kanya, ang posisyon bilang general manager at ang kanyang shares lang. Tama. Tama ka. Kung hindi, kung dati mahal na mahal niya ako, paano niya pipiliin na sa ganitong araw, tumakas sa kasal? Marco, napakabulag ko talaga. Nagkamali ako sa iyo. MS Ramirez. Bago umalis si Mr. De La Cruz, nag-iwan siya ng isang liham. Diego, ngayon ang daming tao sa labas. Hindi ko kayang mapahiya sa harap ng maraming tao. Ano ang dapat kong gawin? May isa lang tayong paraan ngayon. Kailangan nating humanap ng taong kahawig ng katawan ni Marco para magpanggap na siya at makasal sa iyo. Diego, ang pangangatawan mo, pati ang timbang mo, ay halos kapareho ni Marco. Paano kung ikaw na lang ang magpanggap na groom? Sofia, kung ako ang magpapanggap, parang hindi tama. Tama yan. Desisyon na yan. Aling Nena, pumunta ka sa wedding car at kunin mo ang trahe ng groom. Maghanda ka rin ng payong. Sofia, ito. Ikaw na ang bahala. Tara na. Lumabas na sila. Marco, itong kasuotan para sa kasal. Ikaw pa rin ang pinakabagay na suotin ito. Tara na. Tara na. Diego, punta muna tayo sa bahay namin. Di ka na makakasali sa handaan sa kasal. Hintayin mo na lang ako sa bahay namin. Sige na lang. Kung ganoon, hintayin na lang kita sa bahay ninyo. Alis na tayo. Sofia, nasaan si Marco? Pinauwi ko na siya. Dahil siya ay manugang na nakatira sa bahay ng babae ng aming pamilya. Dapat siya ay tratuhin ayon sa paraan ng isang manugang. Pagkatapos ng 3 araw, sa araw ng pag-uwi, saka na natin siya ilabas para makilala ng mga kamag-anak at kaibigan. Tama ba yun? Ano namang hindi tama doon? Sa ngayon, siya ay hindi higit sa isang ordinaryong empleyado ng Ramirez Group. Ako ang chairman ng Ramirez Group, kaya natural lang na ganito ang trato sa kanya. Sofia, nauwi ka na pala. Marco, ikaw ba yan? Nandito ka na pala. Marco, ang tigas ng puso mo. Alam ko. Alam kong noong una, marami kang pinagdaanan, pero lahat yun ay dahil mahal kita. Lagi kong iniisip na pagkatapos ng ating kasal, ay magpapaliwanag ako sa'yo. Makakaupo tayo at mag-uusap ng maayos. Marco, alam mo ba kung gaano kita kamahal? Kahit na mahirap ang pinagmulan mo. Pero sa harap ng ibang tao, ipinagtatanggol ko ang imahe mo. Hindi ko hinahayaan ang sinuman na magsalita ng masama tungkol sa'yo. Pero ako ay ang chairman ng Ramirez Group. Ang Ramirez Group ay hindi lang akin.
Ito ay para sa pamilya Ramirez. Hindi kita hinayaang maging general manager. At kinuha ang shares mo, pero babayaran kita ng pera para tulungan mo ako ng walang alinlangan. Ang dahilan kung bakit napansin ko si Diego Alcantara, bukod sa may kakayahan siya, para bang may nakikita akong bahid ng pagkatao mo sa kanya. Tuwing wala ka sa tabi ko, tinitingnan ko siya paminsan-minsan, para bang nakikita kita. Pero Marco, huwag kang mag-alala, ni hindi siya maituturing na. Pamalit mo, malinis ang relasyon namin. Sabi ko nga, babayaran kita, hindi lang ang pera ko, pati ang sarili ko. Diego, ikaw pala? Sofia, huwag kang aalis. Sofia. Sofia. Marco, medyo nagmamadali si Sofia sa mga ginagawa niya nitong mga nakaraang araw. Pasensya na at napahiya ka. Hindi alam ng iba kung gaano kalaki ang naiambag mo sa kumpanya, pero alam ko. Ang pinagsisisihan ko ay hindi ko sinunod ang payo mo. Noon, si Papa Eduardo ay hindi nakinig sa payo mo, kaya halos mabangkarote ang Ramirez Group. Ikaw ang naghanap ng pondo sa buong bansa at nagtayo ng mga sangay ng kumpanya. Dahil sa iyo, ang Ramirez Group ay muling nabuhay. Sofia. Ngayon, naiimpluwensyahan din siya ng mga taong mapagsamantala, kaya ganoon na lang siya sa iyo. Pero huwag kang mag-alala, Marco, alam ko na kung sino ang taong iyon. Kapag nakaluwag-luwag na ako, hindi ko siya palalampasin. Ikaw. Tita Ramirez, oo, si Marco po, tumakas siya sa kasal. Kaya napilitan ako na magpakasal sa kanya. HMP. Marco, umalis ka na nga, nakakasira ka pa rin ng plano ko. Kailangan kong lipunin ka ng tuluyan. Marco, paano mo nagawang talagang umalis? Matagal na naming sinabi ng papa mo. Si Marco ay isang bihirang, henyayo sa negosyo. Kahit na mukha siyang mabait, malakas ang pride niya sa loob, pinaghirapan ng papa mo na kunin siya sa kumpanya. Ikaw naman, paulit-ulit, itinutulak siya palayo. Mama, para naman sa pamilya Ramirez, ang iniisip ko, ang galing ng mga paraan niya. Kung sakaling ang Ramirez Group ay talagang mapunta sa kanya, kapag mayaman na ang lalaki, nagiging masama. Paano na ako? Paano na kayo ni Bunso? Kalokohan, matuwid si Marco, paano niya magagawa ang ganoong bagay? Ayon kay Diego, ang tanging taong mapagkakatiwalaan sa mundo ay ang sarili mo lang. Diego, si Diego Alcantara ba ang nag-brainwash sa'yo? Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin ngayon? Mama, huwag kang mag-alala. Pinahanap ko na siya. Nag-aarteng mayaman lang yan. Nagtatampo lang. Hindi ako naniniwala na kayang iwanan ako talaga niya. Paano mo nalaman na hindi niya kayang iwanan ka? Imposibleng umalis talaga siya. Sa ngayon, meron akong naisip na paraan. Anong paraan? Dahil ikaw at si Diego ay nagkasal na. Kung ano ang nasimulan, tapusin na natin. Tanggapin mo na lang si Diego bilang manugang. Kapag nakita mo na si Marco, at napabalik mo siya sa kumpanya, hayaan mo na lang si Diego, na maging manugang mo dito sa bahay, at si Marco naman, ang magpapatakbo ng kumpanya. Isa sa loob, isa sa labas. Magandang solusyon yan. Hindi pwede. Hindi talaga ako makikipagkasal kay Diego. Bakit? Akala ko ba nitong mga nakaraang araw? Hindi, malapit na kayo. Mama, hindi mo ba nakikita ang nasa isip ko? Simulat sa pool, si Marco lang ang minamahal ko. Hindi talaga ako makikipagkasal sa ibang lalaki maliban kay Marco. Sa araw-araw, napakabait mo kay Diego. Yung pagiging close ninyo, akala mo ba hindi napapansin ng iba? Diego, medyo kamukha niya si Marco. Sa tuwing nakikita ko siya, parang nakikita ko si Marco. Sa totoo lang, si Diego, hindi higit sa pamalit lang ni Marco. Kapag bumalik na si Marco, magiging mabuti ako sa kanya.
Itong pamalit na si Diego. Magkakaroon ako ng distansya. Marco de la Cruz. Ma'am Ramirez. Ginang Ramirez, sinabi ni MS, Andrea na, nakita na nila si Marco. Nasaan siya? Nasa bayan ng sentro. Sige, papuntahan ko siya. Hindi ako mismo ang pupunta. Bayan ng sentro. Marco de la Cruz, hindi kita hahayaang sirain ang mga plano ko. Hoy, Wang Laosan. Dalhin mo ang ilang mga kasama sa bayan ng sentro, at hanapin ninyo para sa akin si Marco de la Cruz. Huwag kang mag-alala, lakasan mo ang loob mo. Huwag kang matakot na patayin. Sir de la Cruz, aalis ka na talaga ng ganito? Ang Ramirez Group ay pinaghirapan mo ng husto. At si Ma'am Ramirez, kahit na ang ginawa niya, ay medyo sobra na. Pero alam ko, sa puso mo, Sir de la Cruz, nandyan pa rin siya. Ang Ramirez Group ay pinaghirapan ko. Siyempre, ayaw kong iwanan. Tungkol kay Sofia, sinabi ko na noon, kapag ang puso ng isang tao ay nasugatan na, kahit na ito'y mapunuan, mahirap nang bumalik sa dati. Para sa kanya, wala na akong pag-asa sa kanya. Dahil sa Ramirez Group, ikaw ay naging ng maraming malalaking kumpanya, isang malaking sagabal at sakit ng ulo. Ang mga karibal na ito, malamang ay hindi sa'yo, magpapahinga ng basta-basta. Maging, si Ma'am Ramirez, sa pang-uuto ni Diego, malamang ay hindi rin, magpapahintulot sa iyong maging panatag. May cancer na ako sa sikmura. Kahit na gumawa sila ng anumang mababang klasing paraan sa akin, ay walang kwenta na lang iyon. Hoy, linisin ang lugar. Linisin ang lugar. Umalis kayong lahat. Bilis, umalis kayo. Bilis, umalis kayo. Ikaw si Marco de la Cruz. Ako si Marco de la Cruz. Sino kayo? Kami ay narito para magtatapos sa buhay mo. Jose, ayos ka lang ba? Sino ang nag-utos sa inyo? May nagbayad para patayin ka. Trabaho lang ang alam naming gawin. Ang Zhao Group mula sa Jiang Province. Si Diego o si Sofia. Ang dami mong sinasabi. Kung ako ang target nyo, huwag niyong idamay ang iba. Jose. Hindi ko inakala na si Sofia ay gagawin ang lahat ng ito. Yamang si Sofia, ang gusto ang buhay ko. Wala akong masabi. Halika, Ayos pare. May bayag ka. Kuya Marco, Andrea. Saan galing yang babae? Sinira mo ang plano ko. Mr. Santos. Ibaba mo ang sandata. Sino ang nag-utos sa'yo para manakit? Sa internet, kami nag-usap. Hindi ko rin alam kung sino. Dalhin ninyo sila pabalik, at imbestigahang mabuti. Sandali lang kayo. Paparating na ang doktor. Andrea. Anong ginagawa mo? swerte at nakahabol pa ako. Kuya Marco, pasensya na, Pamilya Ramirez ang may kasalanan sa'yo. Para sa amin, napakarami mong sinakripisyo. Si Ate Sofia. Pero si Ate Sofia, ganun ang ginawa niya sa'yo. Hindi talaga dapat nangyari yun. Andrea. Tapos na ang mga yon. Huwag na nating pag-usapan pa. Kuya Marco, maniwala ka sa'kin. Yung mga tao kanina, siguradong hindi, galing kay Ate Sofia yun. Andrea. Naniniwala ako sa'yo. At saka, sa pamilya Ramirez, ang tunay na nagmamahal sa'yo. Hindi lang si Ate Sofia. Andrea, ayos ka lang ba? Kapit lang. Papunta na ang ambulansya. Halika. Marco. Kaya pala, tumakas ka sa kasal.
at napunta ka sa ganitong lugar. Dito ka pala nagmamahalan, kasama si Andrea. Ma'am Ramirez, tapos na ang kasunduan natin sa kasal. Ano ba yan? Marco, akala ko talaga, magpapakailanman tayo, basta't ikaw, tapat sa akin. Yung yaman ng pamilya Ramirez, pwede mong gamitin, pero hindi ko inakala. Naharapan mo ako, kay Andrea, gumawa ng ganon. Ate Sofia, hindi yan ang akala mo. Tumahimik ka. Marco. Sabihin mo. Makinig ako sa paliwanag mo. Wala akong dapat ikahiya. Naalala mo ba yung liham na iniwan ko sa lamesa? Liham sa lamesa. MS Ramirez. Bago umalis si Mr. De La Cruz, may iniwan siyang liham. Liham. Itinapon ko na yung liham na yon. Hindi ko alam kung anong liham yon. Sasabihin ko sa'yo. Iyon ay liham ng pagkansela ng kasunduan sa kasal. Liham ng pagkansela ng kasunduan sa kasal. Liham ng paghihiwalayan. Marco. Ginagawa mo ba ito para wala na tayong kinalaman sa isa't isa? Hindi pwede. Nangako ka sa tatay ko na palagi kang sasamahan ako. Tutulungan mo ako. Hindi ka pwedeng sumira sa pangako mo. Binigyan na kita ng 100 pagkakataon. 100 pagkakataon? Si Sofia ay medyo pasaway ang ugali. Kung sakaling magalit ka sa kanya sa hinaharap, Ma'am Ramirez, huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko si Sofia ng 100 pagkakataon. Akala ko. Biro mo lang yun sa akin. Biro lang. Pero, alam mo ba na ang 100 pagkakataong yan? Sa bawat isa, pinipigilan ko ang sarili ko na magalit sa'yo. Ibinigay ko sa'yo ang lahat ng tunay kong nararamdaman, pero ano ang nakuha ko pabalik? Ikaw at ako ngayon. Tapos na ang ating kapalaran. Magkanya-kanya na tayo mula ngayon. Huwag na tayong magkausap kailanman. Marco, wala na ba talagang kahit konting lugar para sa akin sa puso mo? Tinanggal kita sa posisyon mong general manager at kinuha ang shares mo. Dahil gusto kong mas mapagtuunan mo ng pansin ang pagsama sa akin. Dahil ba sa kanya? Marco, malinis ang relasyon namin, hindi yun tulad ng iniisip mo. Huwag kang magkamisinterpreta. Huli na ang lahat para sabihin yan. Ubo. Marco, ano nang nangyari sa'yo? Sofia. Ma'am Ramirez. Mula ngayon, magkahiwalay na tayo. Mabuhay na lang tayo ng payapa. Huwag. Ayokong magkahiwalay tayo. Ayokong mabuhay ng payapa. Ikaw lang ang gusto ko. Sasama ako sa'yo. Magre-resign na ako bukas. Bilang chairman ng Ramirez Group. Kahit saan ka pumunta, susunod ako sa'yo. Marco. Nakikiusap ako sa'yo. Isama mo ako, pwede ba? Sofia. Kumalma ka muna. Talaga bang handa kang iwanan ang Ramirez Group para sumama sa akin? huwag mo siyang sulsulan. Sofia. Ngayong umuunlad na ang Ramirez Group, sinusulsulan ka lang niya para iwanan mo ang Ramirez Group. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Hindi ganoon si Marco. Sarili kong desisyon ang sumama sa kanya. Hayaan mo siyang umalis. Hindi ako naniniwala na kayang talikuran ang malaking negosyo ng pamilya Ramirez at basta-basta na lang umalis. Wala siyang koneksyon. Wala ring puhunan. Kapag umalis siya sa pamilya Ramirez, ano na lang siya. Pero, hindi rin kita basta-basta palalampasin na walang kapalit. Matagal ka na sa pamilya Ramirez. Alam mo na ang marami sa mga komersyal na sekreto nila. Kung gusto mong umalis, pwede. Pero kailangan mo munang pumirma ng non-compete agreement. Para masigurong pag-alis mo, hindi mo ibubunyag ang mga sekreto ng pamilya Ramirez. Marco, ang non-compete agreement ay karaniwan lang sa negosyo. Huwag kang mag-alala. CJ. Pumirma ako. Isa pa. Kailangan mo ring pumirma sa amin na habang buhay kang hindi gagawa ng anumang trabaho na may kinalaman sa negosyo. Diego, ang kondisyong ito, hindi ba masyadong mabigat yan? Sofia, ang Ramirez Group ay pinaghirapan mo at ng dating tagapangulo sa buong buhay ninyo. Kung balak niyang maghiganti, magtayo ng bagong kumpanya at baligtarin ang lahat para wasakin ang Ramirez Group. Hindi ba magiging pabigat yan sa konsensya mo sa kanyang alaala? Hindi pwede.
Sabi na ni Papa. Si Kuya Marco ay isang henyo sa negosyo na 100 taon mo lang makikita. Kung papipirmahin ninyo siya ng ganyang kontrata, parang sinusurrender mo na ang buong buhay niya. Andrea, pigilan mo na. Ang dalawang kasunduang ito. Pipirmahan ko na. Ha 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 ha. Mabuti. Marco, mas gugustuhin mo pang talikuran ang iyong mga talento. Mas gugustuhin mo pang hindi na muling magnegosyo kaysa bumalik kasama ko. Ma'am Ramirez, permado na ang kasunduan. Wala nang koneksyon sa pagitan natin mula ngayon. At kung ano ang plano ko sa buhay, hindi ko na kailangang magpaliwanag sa'yo. CJ, Marco, huwag mong isipin na ang Ramirez Group ay mabubuwal kung wala ka. Kahit na mayabang ka dahil sa iyong talento. Huwag mong maliitin ang iba. Tama, Sofia. Ang susunod na gagawin mo ay sundin mo lang ang plano ko. Kahit wala si Marco, ang Ramirez Group ay maaari pa rin, lalo pang yumaman. Malaki ang utang na loob ko sa dating tagapangulo. Ako rin ay may malubhang sakit. Ano man ang mangyari, gusto ko pa ring mag-ambag ng huling lakas ko para sa Ramirez Group. Ma'am Ramirez, bago ako umalis, may 4 pang bagay. Na sana'y payagan niyo ako. Bihira lang na ikaw ang lumalapit sa akin. Sabihin mo, Nais kong hilingin sa inyo, Ma'am Ramirez, na maging mabuti sa mga empleyado ng kumpanya. Ano man ang mangyari sa kumpanya, ang mga benepisyo at sweldo ng mga empleyado ay huwag basta-basta baguhin. Ito ang una kong kahilingan. Hindi ko alam kung papayag ba kayo. Ma'am Ramirez, pag-iisipan ko. Pero nitong mga nakaraang taon, ikaw ay nagtatayo ng mga sangay. Sa iba't ibang lugar, ang mga sweldo at benepisyo ng mga empleyado ay nagdulot ng malaking pressure sa pananalapi ng grupo. Ikaw mismo ang may gawa ng problemang ito. pangalawa, kahit na gusto mong palawakin ang international trade, huwag mong basta-basta ang domestic market. Tanggalin. Naiintindihan ko. Pag-iisipan ko. At ang Lim Group ng probinsya ng Silangan, kahit na ito ay kalaban ng Ramirez Group, nakapagkasundo na ako ng strategic cooperation kay Sir Lim, ang tagapangulo ng Lim Group. Ang Lim Group ay magiging malaking tulong sa ating Ramirez Group. Si Ricardo ay may kakaibang ugali. Ma'am Ramirez, huwag niyo siyang galitin. Si Ricardo. Walang silbi iyon. Naiinis ako kapag naaalala ko siya. At panghuli, ano man ang mga problema na harapin ng kumpanya, huwag kayong maniwala sa mga international investment bank, lalo na sa mga galing sa bansang Serafina. Marco, sabi mo ay maihihilingin ka sa akin, pero ang totoo, gusto mo lang mag-remote control. Ang lahat ng sinabi mo ay mga sistema na pinaghahandaan naming baguhin ni Diego at ako. Tinanggihan mo ang lahat. Kaya wala akong papayag. Ma'am Ramirez, kung ganito na nga ang sitwasyon, wala na rin akong masasabi. Naway maging malusog ka palagi. Magpaalam na tayo rito. Kahit wala ka, magpapatuloy ang Ramirez Group. At mas magiging maayos pa ito kaysa dati. Mas maayos. Sir De La Cruz, Anong ginagawa ninyo rito? Okay na ba ang sugat mo? May bukol sa ulo mo, bukod doon, okay naman. Sir De La Cruz. Sa totoo lang, pareho na kaming tinanggal sa Ramirez Group. Mula ngayon, sumusunod na kami sa'yo. Sir De La Cruz. Sir De La Cruz. Iniwanan ninyo ang Ramirez Group. Paano na kaming mga empleyado? Tama po, Sir De La Cruz. Noon, dahil lang po sa inyo, kami pumasok sa Ramirez Group. Salamat sa tiwala niyo sa akin. Pero dahil magagaling kayo, sa Ramirez Group man, o sa ibang kumpanya, magiging maayos ang inyong karera. Sir De La Cruz. Ngayon, ang kumpanya ay hawak na ng mga walang kwenta at tamad. Kung magpapatuloy ang gulo, baka hindi na magtagal, at mabangkarote na ang grupo. Sir De La Cruz, kayo po ay isang henyo sa negosyo. Handa kaming magbitiw sa trabaho ngayon, at sumunod sa inyo, para magsimula ng bagong negosyo. Tama, handa kaming sumunod sa inyo, para magsimula ng bagong negosyo. Diego, tama ka nga. Si Marco,
Talagang nakapag-ipon ng mga tao sa kumpanya. Kunin mo ang telepono. Kunan mo sila ng litrato. Pagbalik sa opisina, tanggalin silang lahat. Salamat sa suporta ninyo. Pero, pumirma na ako ng kasunduan. Hindi na ako pwedeng magnegosyo habang buhay. Ha? Anong kasunduan ito, Sir De La Cruz? Si Ma'am Ramirez ba ang pumilit sa inyong pumirma? Grabe naman si Ma'am Ramirez. Sinisira nito ang inyong karera sa negosyo. Kusa akong pumirma. Walang kinalaman ng iba. Sir De La Cruz, At saka, masama ang pakiramdam ko. Kailangan ko pang magpagaling. Salamat sa tiwala niyo sa akin. Umuwi na kayo. Diego. Sabi ni Marco, may sakit siya. Anong sakit ba? anong sakit ang pwedeng makuha niya? Nagpapanggap lang na kawawa. Paul M. Sir De La Cruz. Sofia. Nakita mo rin yun, di ba? Sa loob ng kumpanya. Ang mga kasabwat ni Marco De La Cruz, at hindi lang yan ang lahat. Pagbalik natin, sisiyasatin ko ng mabuti. Lahat ng may kinalaman kay Marco De La Cruz. Tatanggalin. Diego, tama ang sinabi mo. Ano ang plano mo ngayon? Ngayon, mag-i-invest ako ng malaki sa ibang bansa. Para ang mga sangay ng Ramirez Group ay kumalat sa bawat sulok ng bansang Arcadia. Pero ang account ng kumpanya, parang kulang, di ba? Huwag kang mag-alala, Sofia. Gagamit ako ng kahit dalawang paraan, sabay na magtitipid at maghahanap ng bagong kita. Para mabawi ang puhunan. Ngayon, si Marco De La Cruz, marami pang binuksang sangay at channel. Bibilisan kong i-withdraw ang lahat. Bukod pa riyan, baban din ang sahod ng lahat ng empleyado. Aalisin ang overtime pay. Ang probationary period ng mga bagong empleyado, pahahabain sa 1 taon. Ang sahod ay ipagpapaliban ng 3 buwan. Sa ganitong paraan, ang ating pananalapi ay agad na magiging komportable. Ganid na kapitalista ka talaga. Ha? Ikaw ay isang matalinong estudyante mula sa ibang bansa. Naniniwala ako sa Ma'am Ramirez, Sir Alcantara, malaking balita. Tayo sa bansang Arcadia, nagbukas ng isa pang sangay ng kumpanya. Ang ganda. Ito na ba ang 20 nating sangay ng kumpanya sa bansang Arcadia? Mabuti, Sofia. Ang ating Ramirez Group, malapit nang maging tunay na multinational giant. Siya nga, maging ang pangulo ng bansang Arcadia. Pinuri ang ating Ramirez Group na gold. Sabi niya, ginawa nating muling dakila ang bansang Arcadia. Magaling ang trabaho. Tuloy ang musika, tuloy ang sayaw. Andrea. Napakaraming magagandang balita mula sa kumpanya. Ano nang ibig sabihin ng ekspresyon mo? Alam ko, ikaw at si Marco De La Cruz, may komunikasyon pa rin kayo, di ba? Kumusta? Alam ba niya na ang ating Ramirez Group patuloy na umaasenso? Sa ngayon ay tiyak na naiinggit sa Ate Sofia. Araw-araw kang sama-sama sa kanila sa mga club, naglilibot kung saan-saan, at nakikinig sa mga walang kwentang-kwento nila. Hindi mo talaga alam na ang mga empleyado sa ilalim ng kumpanya ay puno na ng reklamo at galit. Ngayon, sa buong kumpanya, marami nang nagbibitiw at umaalis. Kakaunti na lang ang natitirang empleyado na handang magtrabaho ng maayos. basura lang ang mga umaalis. Hindi ko sila kailangan. Ate, sinabi sa iyo ni Kuya Marco bago siya umalis na dapat mabuti kang makitungo sa mga empleyado. Pero ngayon, ikaw, Naaalala mo pa rin ang mga pamamaraan ni Marco, di ba? CJ, kung ganon, umalis ka na. Sakto, hindi pa nabubuwag ang sangay ng kumpanya sa kanluran. Pumunta ka roon at manatili ka. ate, papaalisin mo ako. Anong ibig mong sabihin na papaalisin kita? Hindi ba't ikaw ang pinaka naniniwala sa mga pamamaraan ni Marco? Sakto, ang sangay ng kumpanya sa kanluran ay itinatag mismo ni Marco. Pumunta ka roon at magpakita ka ng magandang resulta para makita ko. Sige, aalis na ako. Hoy, ikaw. Sige na, Sofia. Huwag kang magalit. Ang mundo ay umiikot talaga sa pera. Lahat ay dahil sa pera.
Si MS, Andrea, baka binayaran ni Marco. Para sirain ka. Posible naman yun. Hello. Ma'am Ramirez, may problema. Pakiayos naman po ito. Maraming distributor ang pumunta para mag-cancel ng order. Ano? Pupunta ako dyan. Tigil, tumigil kayong lahat. Anong nangyari, Sofia? Sofia, lumabas ka. Huwag kang magtago. Lumabas ka. Umalis kayo dyan. Para. Sofia Ramirez, nandito ka rin. Ibalik mo ang aking down payment. Oo, ibalik ninyo ang aming down payment. Ano nang ingay? Nakapirma tayo sa kontrata. Hindi pa man tapos ang kalahati ng trabaho. Bakit kayo atras? HMP. Sofia, hindi mo pa alam? Ang bansang Arcadia ay nagtaas ng taripa ng 200%. Ang mga produktong in-order namin sa inyo, kung ibebenta sa bansang Arcadia, mababaon tayo sa utang. Ano? Nagtaas na nga ng taripa ang bansang Arcadia ng 200%. Sofia, nakalimutan mo na ba ang dating tagapangulo na napilitang umalis ng bansa? At sa pagkakaalam ko, malapit nang dagdagan ng bansang Arcadia nang hindi bababa sa 200% na taripa. Sa panahong ito, magbubukas ka ng kumpanya sa ibang bansa. Sa ganitong kataas na gastos, paano ka kikita? Tama na yan. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Mukhang tama ang hula ni Marco. Nagtaas nga ng taripa ang bansang Arcadia. Diego, hindi ba't sinabi mong ang bansang Arcadia ang pinakamaaasahan at hindi talaga magtataas ng taripa? Ito. Ako, tigilan mo na yan. Bilisan mo at ibalik ang bayad. CJ, ipag-utos mo agad sa finance na ibalik ang down payment sa kanila. Ma'am Ramirez, wala nang pera sa account ng kumpanya. Ano? Diego, hindi ba't kakalabas mo lang magtanggal ng ilang empleyado at ipinagpaliban ang sahod nila? Pera. Hindi ba't na-invest na lahat yon sa ibang bansa? Ikaw, Hala, Sofia, huwag kang magpanik. Alam ko, may isang batch pa ng bonus ng mga empleyado na nasa proseso sa finance. I-hold muna natin yun para matakpan muna ang butas na ito. paano naman ang mga empleyado? Ano ang kakainin nila? Sofia, magtiis-tiis muna sila. Ang empleyadong hindi kayang makipagtiis sa kumpanya ay hindi karapat-dapat sa ating awa. Hindi nagbabayad ng sahod. Nagkakaltas ng bonus. Gusto pa naming makipagtiis sa kumpanya? Anong ingay ninyo dyan? Isang salita pa. Magre-resign ka agad. Umalis ka. Aalis na ako. Bayaran ninyo kami. Ngayon na. Ano ba ang ginagawa ninyo? Marco, talaga bang ako ang mali? Mr. De La Cruz, ang sakit mo. Kailangan mo pa ring magpa-opera. Ngayon, lumampas na, sa pinakamagandang panahon para magamot, kung ipagpapaliban mo pa ito. Baka, formal nang naglabas ng batas ang bansang Arcadia, na magpataw ng 200% na taripa sa mga produktong galing sa bansang Lumana. Dumating din sa wakas. Salamat, Doc. Sa mga susunod na araw, pag-isipan ko muna ito. Kung kailangan talaga ng operasyon, tatawagan kita. Sige, ingat. Kuya Marco. Kuya Marco, ang kalagayan mo. Ayos lang. Gastritis, lumang sakit na yan. Andrea, bakit ka nandito? Si Ate Sofia kasi, nitong mga nakaraan, palaging nakikinig kay Diego. Ginulo niya ang buong kumpanya. Nagsalita lang ako ng kaunti, pinapanta na niya ako, dito sa sangay sa probinsya ng Kanluran. Kuya Marco, sa larangan ng pamamahala at negosyo, wala talaga akong alam. Pwede mo ba akong tulungan? Formal nang naglabas ng batas ang bansang Arcadia, na magpataw ng 200% na taripa sa mga produktong galing sa bansang Lumana. Mas malala pala ang sitwasyon kaysa sa inaakala ko. Pero, ang sangay sa probinsya ng Kanluran, bahagi pa rin naman ng Ramirez Group. Kung tutulungan kita, hindi naman yan paglabag sa pangakong binitawan ko noon. Sige, tutulungan kita. Salamat, Kuya Marco. Narinig ko sa headquarters ng kumpanya. Maraming distributor ang nagkansela ng kontrata, at hinahabol pa ang down payment. Bukod pa riyan, maraming empleyado ay nag-aalsa para sa kanilang sweldo.
Kung magpapatuloy ito, ang aming Ramirez Group ay talagang malulugi. Narinig ko rin yan. Pero sa tingin ko, hindi naman ganoon. Kahit na may kakulangan sa pondo ang grupo, at nagkawatak-watak na ang mga tao, pero ang pangunahing pundasyon ay nandyan pa rin. Si Ricardo Lim, ang chairman ng Lim Group sa probinsya ng Silangan. Noong mga nakaraang taon, nakaranas siya ng malaking sakuna. Ako ang umalalay sa kanya. Nangako si Ricardo Lim sa akin noon, na kapag nahirapan ang Ramirez Group, siya ay tutulong ng walang pag-aatubili. Kilala ko si Ricardo Lim. Nakapag-ipon na ang Lim Group nitong nakaraang 2 taon. At ang market value nito ay umabot na sa 100 bilyong piso. Tama. Pero si Ricardo Lim ay may kakaibang ugali. Kung magmamakaawa ng maayos si Sofia, ang pondo at tao sa harapan ay hindi na magiging problema. Paano kung mabastos ni Ate Sofia si Ricardo Lim? Hindi naman siguro. Marco de la Cruz. Ang tagal mo nang wala man lang tawag. Ganoon ba talaga kalamig ang puso mo? Marco, ako ang chairman ng Ramirez Group, ang iyong nobya. Bakit hindi mo ako maintindihan? Ma'am Ramirez, gusto kang makausap ni Sir Lim ng Lim Group. Sir Lim, At ang Lim Group mula sa probinsya ng Silangan, kahit nakaribal namin ang Ramirez Group, ay kalaban namin. Pero nakapagkasundo na ako ng strategic cooperation kay Chairman Ricardo Lim ng Lim Group. Magiging malaking tulong siya sa Ramirez Group. May kakaibang ugali si Ricardo Lim. Sana huwag mo siyang ma-offend. totoo ang sinabi ni Marco. Talagang kusang nag-offer ng tulong si Ricardo Lim. Bilisan nyo, tawagin nyo si Sir Alcantara. CJ, Anong nangyari, Sofia? Diego, si Chairman Ricardo Lim ng Lim Group ay pupunta para makipagkita sa akin. Mamaya, pupunta tayo para salubungin siya. Sabi ni Marco, mainitin ang ulo nitong si Ricardo Lim. Mamaya, siguraduhin mong huwag mo siyang ma-offend. Ganyan talaga palagi si Marco de la Cruz. Duwag at takot sa problema. Sofia, narinig ko na noong mga nakaraang taon. Nakipagdigmaan sa negosyo si Ricardo Lim sa Ramirez Group at muntik na siyang mabankrupt. Naawa ang ating Ramirez Group sa kanya. Kaya libre naming hiniram sa kanya ang ilang makina. Dahil doon, nakabangon muli si Ricardo Lim. Sa tingin mo, sa ganoong klaseng tao, bakit pa tayo magpapakumbaba? Dahil espesyal na pinagbilinan tayo ni Marco, mas mabuting mag-ingat tayo. Sofia, hindi maganda ang kalagayan ng kumpanya natin ngayon. Kapag masyado tayong maingat, mas madaling mahuhulaan ng iba ang totoong kalagayan natin. Pagdating natin sa hotel, panoorin mo lang kung paano ko gagawin. Gagawin kong masunurin si Sir Lim. Ma'am Ramirez. Sofia, bigyan muna natin siya ng unang babala. Maupo po kayo, Sir Lim. Hindi pa ako nagmamadaling umupo. Ngayong pumunta ako sa Ramirez Group, may isang mahalagang bagay. Gusto kong itanong sa inyong Sir De La Cruz. Sir De La Cruz. Ano iyon? Sabihin mo. Noon, hiniling sa akin ni Sir De La Cruz na mag-invest ako para sa inyong Ramirez Group para magtayo ng mga sangay ng kumpanya sa iba't ibang probinsya sa bansa. Naniniwala ako sa kakayahan ni Sir De La Cruz. At nagpapasalamat ako sa kanyang pagtulong sa akin noon. Kaya nga ako pumayag. Ngayon, may digmaang pangkalakalan ang bansang Arcadia. Ang mga sangay ng kumpanya sa bansa ay talagang magagamit na ngayon. Kaya nga gusto kong itanong kay Sir De La Cruz, bakit sa panahong ito, tinanggal niya ang mga sangay ng kumpanyang pinondohan ko? Ito. Ricardo. Sinasabi mo bang pinag-aalinlanganan mo ang aming pamamahala ng Ramirez? Hindi. Ang prinsipyo ng Ramirez Group ay palaging nangunguna. Wala pa akong karapatang magduda. Ang Ramirez Group, may dahilan kung bakit ginagawa namin ang ginagawa namin. Ang kailangan mo lang gawin ay makipagtulungan sa amin sa pamumuhunan. Hindi mo na kailangang makialam sa iba pa. Naiintindihan ko. Haha, naiintindihan ko. Ang galing talaga ni Sir Alcantara. May dating ng isang general manager ng malaking kumpanya. Tingnan mo si Ricardo Lim. Ni hindi man lang makapagsalita ng hindi. Dating yung sinasabi si Marco de la Cruz. Malakas ang dating. Para sa akin, si Diego ang tunay na malakas ang dating. Hindi nga katakatakang nag-aral sa ibang bansa at naging matalinong estudyante. Noong nakaraang digmaan sa negosyo, natalo ang grupo ninyo sa Ramirez Group. Ngayon, pinapayagan ka naming mamuhunan. Iyon ay isang pabor sa inyo. Kung ano ang sabihin namin gawin mo, iyon ang gawin mo. Bakit ang dami mong tanong? Tama ka, may punto ka. Naaawa ang kumpanya namin sa'yo, kaya noong araw ay pinatawad ka namin. Dapat magpasalamat ka na lang. Siya nga pala, si Sir Alcantara ay isang henyo sa negosyo. Ang tulad mong maliit na isda, sumunod ka lang kay Sir Alcantara, at maging tagasunod niya. Akala mo ba kung sino ka na? Isang chairman na. Tama nga.
Kanina, tinawag niya si Sir Alcantara. Oo, ako ang General Manager ng Ramirez Group. Nasaan si Sir De La Cruz? HMP, siya ba? Dahil kulang sa kaalaman. At walang sapat na kakayahan. Tinanggal na siya ni Ma'am Ramirez bilang General Manager. Ngayon, isa na lang siyang walang kwentang pulubi. Alam na lang ng langit kung saan siya napunta. Umalis na si Sir De La Cruz sa Ramirez Group. Anong gusto mong gawin? Sino ka ba? Humarap ka kay Sir De La Cruz. Bitawan mo ako. Ako ang General Manager ng Ramirez Group. Isa kang batang wala pang alam. Hindi ka karapat-dapat na maglinis ng sapatos ni Sir De La Cruz. Ricardo, bitawan mo si Diego. Sinabi dati ni Sir De La Cruz na si Ma'am Ramirez ng Ramirez Group ay isang babaeng matagumpay sa negosyo. Pero ngayong nakita ko, isa ka lang palang walang silbi. Iniwan mo ang napakagaling na talento tulad ni Sir De La Cruz. At pinili mong gawing General Manager ang isang basura. Dapat nang magsara ang Ramirez Group ninyo. Ricardo. Noon, ang pamilya Lim ay lubusang natalo sa digmaan sa negosyo. Ang Ramirez Group ang nagbigay sa inyo ng makina sa produksyon at gusali ng pabrika. Saka lang kayo nakabangon ng bahagya. Ganito ka ba magpasalamat sa akin? Noong araw sa digmaan sa negosyo, ang tumalo sa akin ay si Sir De La Cruz. Talagang humanga ako sa kanyang kakayahan. At ang nagbigay sa akin ng gusali at makina ay si Sir De La Cruz pa rin. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa kanya. Kung wala si Sir De La Cruz, ang inyong Ramirez Group, sa paningin ko ay isang tambak ng basura. Kaya kung iwas-iwas lang ang kamay ko, at gibain kayo ng tuluyan. Hindi ka nangangahas. Nangangahas ako. Ang Ramirez Group ngayon ay kulang sa pondo, nawawalan ng tauhan. Kailangan ko lang gumamit ng konting paraan, at mapapabangkarota kayo agad. Pagdating ng panahong iyon, hahanapin ko ulit si Sir De La Cruz. At muling bubuuin ang Ramirez Group kasama niya, o magtatayo ng bagong kumpanya. Madali lang iyon. Ang galing mo talaga, Kuya Marco. Sa ganito kaikling panahon, napagtagumpayan mong kumita ang sangay sa probinsya ng Silangan. At napakataas pa ng kita. Ang paraan ko sa pamamahala ay pareho pa rin noon, pero ikaw, mahusay ka talagang magpatupad. Andrea, iba ka talaga sa iyong ate na si Sofia. Sir De La Cruz, hindi pa rin nakinig si Ma'am Ramirez sa'yo. Malaki ang nagawa niyang galit kay Sir Lim sa handaan. Muntik na mag-away ang dalawang grupo. Paulit-ulit talagang nagkakamali si Sofia. Itinapon pa ang huling pag-asa na magligtas sa kanya. Kuya Marco, ano na ang gagawin natin? Si Ricardo Lim, sa labas ay malamig pero sa loob ay mainit ang puso. Kahit na-offend siya ni Sofia, basta't magpakumbaba siya at humingi ng tawad, tutulungan pa rin siya ni Ricardo. Ang kinakatakot ko, baka hindi siya magsisi. At lalo pang magalit si Ricardo. Kayang gawin ng taong yon ang kahit ano. Ngayon ko lang nakilala ang tao. Walang utang na loob na tulad mo. Umalis ka na. Sigurado ka bang aalis ako, Ma'am Ramirez? Kapag umalis ako, mawawasak ang Ramirez Group. Umalis ka na. Sige, ikaw ang may gusto nito. Huwag mong sisihin si Ricardo sa magiging kapalaran mo. Alis na tayo. Diego, hindi ba't sinabi mong may paraan ka na mapasunod si Ricardo Lim? Ngayon, ano na ang nangyari? Hindi lang tayo nakakuha ng investment. Nagalit pa siya. Meron talaga akong paraan noon, pero alam ko na. Si Marco De La Cruz ang nakialam. Ano naman ang kinalaman ni Marco dito? Ma'am Ramirez, hindi ba ninyo napansin ang pagtrato ni Ricardo Lim kay Marco? Paulit-ulit na Sir De La Cruz. Tapos sinabi pa niyang makikipagtulungan siya kay Marco para muling buuin ang Ramirez Group. Sa tingin ko, si Marco talaga ang nag-utos sa kanya para hamakin ka. Pagdating ng panahong iyon, hahanapin ko si Sir De La Cruz. At makikipagtulungan ako sa kanya para muling buuin ang Ramirez Group. O kaya, magtatayo ako ng bagong kumpanya. Madali na lang iyon. Gusto ni Marco de la Cruz na gamitin si Ricardo Lim para kunin ang Ramirez Group sa akin. Sofia, ngayon, si Ricardo Lim. Hindi lang ako ang hinamak niya, kundi pati ang dangal ng Ramirez Group. Ricardo Lim, Marco de la Cruz, huwag ninyong sosobrahan. Diego, meron ka bang ibang paraan ngayon para masolve ang problema ng kumpanya? Para malutas ang krisis ng kumpanya? Ma'am Ramirez, huwag kayong mag-alala. Nakipag-ugnayan na ako sa ilang investment companies at mga malalaking kumpanya talaga ang mga ito. Tiyak na makakakuha tayo ng investment. CJ, Marco, ikaw pa ang nag-utos kay Ricardo para hamakin ako. Ipapakita ko sa'yo, kahit wala ka, ang pamilya Ramirez ay hindi lang ligtas. Mas lalo pang sisikat kaysa noong nandito ka. Sofia, ano ba talaga ang nangyayari?
kalahati ng mga order, kinansela na ngayon sa grupo. Kahit ang mga empleyado, marami ang bigla-biglang nag-resign. Itutuloy pa ba ang kumpanyang ito o hindi? Mama, bahagi lang ito ng pagbabago sa grupo. Nasa kontrol ko ang lahat. Si Ricardo, gusto pa sanang mag-invest sa'yo. Pinagalitan mo pa. Mama, hindi mo alam yung si Ricardo. Hindi talaga siya totoong tutulong sa atin. Siya ay isinugo ni Marco para sadyang hamakin ang Ramirez Group. Kalokohan. Si Marco ay taong marunong tumano ng utang na loob. Paano niya gagawin ang mababang klaseng bagay na yan? Mama, nagbabago ang tao. Si Marco ngayon, hindi na siya yung dating Marco. Wala akong pakialam. Ang importante, ang Ramirez Group ay hindi dapat masira sa mga kamay mo. Narinig CJ. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Ma'am Ramirez. Ano ba yan? Bakit ka nagmamadali? Ma'am Ramirez, kakakuha lang namin ng balita. Si Ricardo Lim at ang grupo niya, nagdaos na ng press conference. Gusto nilang salakayin ang Ramirez Group sa negosyo. Ano? Pakisabi kay Sir Alcantara na pumunta rito agad. CJ, Diego, nababaliw na si Ricardo. Gusto niyang salakayin ang Ramirez Group. Pero kung makakakuha tayo ng investment, hindi tayo matatakot sa kanila. Ma'am Ramirez, yung mga kumpanyang tinontak ko, tumanggi silang makipagtulungan sa atin. Ano? Diego, hindi ba't ipinangako mo, makakakuha ka ng investment? Kasalanan lahat ito ni Ricardo. Maayos naman ang usapan namin. Pero nang tumawag siya, yung mga kumpanyang yun, biglang tumangging makipagtulungan. Wala na. Ano na ang gagawin natin ngayon? Sofia, huwag kang magpanik. May isa pa akong paraan. Basta sundin mo lang ang sasabihin ko. Ang pagtalo kay Ricardo at pag-atake sa Lim Group, hindi yan Diego, may paraan ka pa ba? Basta makakakuha tayo ng investment para mailigtas ang Ramirez Group. Kahit anong gusto mong gawin ko, sundin ko lahat. Sofia, Tita Ramirez. Sa ngayon, wala na tayong magagawa kundi gamitin ang lahat ng assets ng Ramirez Group bilang collateral. Gamitin ang perang ito para kontrahin si Ricardo Lim para manalo tayo. gamitin ang buong grupo bilang collateral. Sige, susundin kita. Deal. Diego, isinangla ko na ang Ramirez Group ng 500 milyong piso. Ikaw na ang bahala. Sige. Yung pag-atake sa atin ni Ricardo Lim, 100 milyong piso lang ang ginamit niya. Ngayon, ipapalam ko sa kanya, ang aming Ramirez Group. Hindi basta-basta. Hoy, mga kasama, pumunta kayo sa exchange para tulungan ako sa pagkontra sa Lim Group. Mama, nakikita mo ba? Kahit wala si Marco, kaya pa rin ni Diego sa digmaan sa negosyo. Magmaneho ng negosyo. Tingnan mo si Diego, nagpaplano siya ng maayos para manalo kahit malayo. Hindi kayang pantayan ni Marco iyon. Ang bagay na ito, ganun lang talaga ka-simple. Si Marco de la Cruz ay wala lang siyang isang batang graduate lang ng junior high. Paano siya makakapantay kay Diego? Nag-graduate ng Universidad ng Arcadia na matalinong estudyante ang ikumpara sa kanya. Sige na. Nai-invest na ang pera, 500 milyong piso, ha? At sa pamamahala ko, hindi ko alam kung paano ako matatalo. Pero medyo nakakalungkot lang. Gamitin ang 500 milyon para labanan ang 100 milyon ni Ricardo Lim. Parang pagbaril ng kalapati gamit ang kanyon. Sayang ang lakas. Sofia, ganyan ka ba kakumpiyansa? Plano ko na lahat, sigurado akong mananalo ako. Paano kung ang pera ay pumasok na? Tapos natalo pa rin kay Ricardo Lim. Ano ang gagawin mo? Mama, kung matalo ako sa pagkakataong ito, gawin niyo sa akin ang gusto niyo. Ang Ramirez Group ay pinaghirapan ng papa mo. At ito ang pundasyon ng pamilya Ramirez. Kung sakaling mangyari iyon, huwag kang magalit kung magiging mahigpit ako, at kukunin ko sa iyo ang posisyon mo bilang chairman. Mama, huwag kayong mag-alala. Siguradong patutunayan ko sa inyo, at kay Papa, na hindi ko sinayang ang inyong tiwala. Ako lang, ang pinakaangkop na maging tagapagmana ng Ramirez. Sige na. Huwag kayong mag-alala. Baka nga, ngayon, ang stock price ng Lim Group, napahinto na natin. Ito. Ang stock price ng kumpanya natin, bakit mabilis na bumabagsak? 500 milyong piso laban sa 100 milyon ni Ricardo Lim. Hindi pa rin natin matalo?
Hindi. Paano tayo matatalo kay Ricardo Lim? Naku, huminto na talaga. Sofia, naalala mo pa ba ang sinabi mo kanina? Mama, ako, hindi. Ginang Ramirez, ngayon, ang grupo ay nasa bingit ng pagkawasak. Mas mabuting mag-isip muna tayo ng paraan para patatagin ang ating pundasyon at unahin ang paglutas sa mga agarang problema. Mama, Sofia, binibigyan lang kita ng 10 araw. Tandaan mo, 10 araw lang. Diego. Hindi ba't sinabi mong sigurado tayo sa... Sofia, inosente ako. Nandyan ang ebidensya, nagdadahilan ka pa. Sofia, 500 milyong piso. 500 milyong pisong pondo, natalo ng 100 milyon. Hindi ba kakaiba yon? Medyo kakaiba nga. Paano nangyari yon? Sofia, kanina ko lang naisip, ang dahilan kung bakit tayo natalo, ay tiyak na may tax seal, na nagbunyag ng impormasyon kay Ricardo. Pero yung mga nag-operate at nag-invest, lahat sila ay nasa ilalim mo, ang nagpatakbo ng operasyon. Paano magkakaroon ng taksil? Sofia, huwag mong kalimutan. Maraming taon nang nagpapatakbo ng grupo si Marco. Tiyak na maraming empleyado ang tapat sa kanya. Noong ikaw ay kumuha ng mortgage loan. Malamang na sila ang nagbunyag ng impormasyon kay Marco, tapos ibinunyag naman ni Marco kay Ricardo. Marco. Para lang makipagmatigasan sa akin. Ginamit mo pa ang buong Ramirez Group bilang pusta. Sa ngayon, isang paraan na lang ang natitira. May paraan ka pa? Pandaigdigang investment bank. Sa huli, kahit anong problema ang harapin ng kumpanya, huwag kang maniniwala sa mga pandaigdigang investment bank na yon, lalo na sa mga bangko mula sa bansang Serafina. Hindi pwede. Hindi pwede. Diego, sinabi na ni Marco noon. Pandaigdigang investment bank. Mga mananamantala na literal na lumalamon ng tao nang walang iniwang buto. Huwag kang makikipagtulungan sa kanila. Pero Sofia, kung magpapatuloy ito, talagang nagalit na si Ginang Ramirez. Pwede kanyang, sa pwesto mo bilang chairman, paalisan. CJ, pumunta tayo sa pandaigdigang investment bank. Hindi ko talaga maintindihan. Noon, ang talino talaga ni Sofia sa akin. Paano nangyari na sa negosyo, nagkamali siya ng ganito? Sir De La Cruz, nalaman na namin, mga tauhan ni Diego Alcantara ang may kagagawan. Noong nagmamanipula ng pondo, inilagay nila ang pera sa mga stocks na walang kinalaman. Ang mga taong ito, kinuha nila ang perang isinangla ni Ma'am Ramirez para sa sarili nilang pakinabang. Sa huli, ang stocks ng Ramirez Group ay bumagsak ng husto. Napakasama talaga nitong si Diego. Yung mga taong itinaas niya, mga sip-sip lang, tumutulong lang sa kanya para magnakaw ng pera. Wala silang pakialam sa kinabukasan ng grupo. Yung imperyo na pinaghirapan ng dating tagapangulo, masisira na lang bigla. Kuya Marco, pakiusap, bumalik ka na. Tulungan mo ulit ang Ramirez Group. Marco, hindi na ako gagaling sa sakit ko. Ngayon, maraming problema ang Ramirez Group. Sofia, at kulang siya sa karanasan sa pamamahala ng kumpanya. Sa hinaharap, ikaw na ang aasahan ng kumpanya at ni Sofia. Ibibigay ko sa iyo ang 10% ng shares ng kumpanya. Kasabay nito, itinatalaga kita bilang General Manager ng Ramirez Group. Layunin ko lang na tulungan mo si Sofia at pangalagaan mo ang Ramirez Group para sa akin. Ma'am Ramirez, hindi ko sasayangin ang tiwala ninyo sa akin. Kuya Marco, pumayag ka na bang bumalik? Salamat sa ngalan ng buong pamilya Ramirez. Hindi ko pa rin malimutan ang utang na loob ko sa dating tagapangulo. Andrea, kunin mo ang lahat ng pondo mula sa sangay ng Hilagang Kanluran. I withdraw mo lahat. Una, ayusin natin ang sitwasyon sa headquarters. Pagkatapos, ako mismo ang hahanap kay Ricardo Lim para makipag-usap. Sana hindi magpadalos-dalos si Sofia sa paghahanap ng solusyon na magamit ng mga international investment bank. Tayo na, mag-inuman tayo. Halika na, tagay na. Ha ha ha, tagay, tagay, tagay. Hala, nalasing na ba ako? Bakit parang nakita ko si Sir De La Cruz? Hindi po kayo nalasing, Sir Lim. Oo, si Sir De La Cruz nga ayan. Sir De La Cruz, Ay, ikaw nga, pare ko, na-miss kita. Halika, halika, umupo ka. Inom na, bilis, umupo ka sa gitna. Halika, halika. Ay, punuin niyo ang baso niya. Ma'am Ramirez, tumaas na ang stocks ng kumpanya.
Ang galing naman. Hindi lang stocks ang tumaas. Pati si Ricardo Lim ay umatras na sa puhunan. Oo nga, bakit kaya? Kanina pa, ang Lim Group ay galit na galit, tapos bigla na lang, ay umatras na sa puhunan? Siyempre, dahil, nakipag-ugnayan ako sa Pandaigdigang Investment Bank. Diego, Nakausap ko na, si Senyor Santiago mula sa bansang Serafina. Bigla-bigla, nag-invest siya ng 1 bilyong piso sa atin. si Santiago, galing pa sa bansang Serafina? Ay, ano ba ang pinagmulan niyan? Basta't makakakuha tayo ng pondo. Siya ang magiging tagapagligtas ng Ramirez Group. Dati, si Marco. Paulit-ulit na nagpapaalala sa akin na huwag maghanap ng Pandaigdigang Investment Bank. Ngayon, ano na? Pandaigdigang Investment Bank pa rin ang tumulong sa atin. Ma'am Ramirez, ang Santiago Investment Bank na ito, may alam ako tungkol dito. Hindi maganda ang reputasyon nito, at madalas silang nagpapakita bilang mabilisang pagsagip. Para makuha ng mura ang mga negosyo, ang pinakamahalaga, narinig ko na si Santiago, ay sobrang malabag, at napakamanyakes. Tumigil ka, noong may problema ang kumpanya, wala kang mungkahi. Ha, ngayong matagumpay kong, nakita si Santiago, at naayos ang problema, sinisiraan mo pa siya. Ano ba ang ibig mong sabihin? Huwag kang makinig sa kanilang mga kalokohan. Si Senyor Santiago ay mapagpakumbaba at magalang. Napakagalang. Mas mabuti siya kaysa sa mga hindi pa nakakalabas ng bansa. Probisyano na ito. Nakatulong siya sa atin sa oras ng pangangailangan. Tumulong siya. Siyempre, nagpapasalamat ako. Oh, nga pala, sabi ni Senyor Santiago, marami pang bagay tungkol sa pakikipagtulungan. Ang kailangan niyang makausap ng personal. Nakahanda na ang handaan. Ano sa tingin mo? Siyempre naman, pupunta tayong lahat ngayong gabi para pag-usapan ang pakikipagtulungan. Diego, dito ba ito? Dapat ito nga ang kwarto. Baka nasa baba na si Senyor Santiago. Pasok ka muna. Ako na ang sasalubong sa kanya. Ha ha ha. Ha ha ha. Ikaw ba si Sofia Ramirez? Kumusta? Ako si Sofia Ramirez. Sino po kayo? MS Ramirez. Ako ang iyong tagapagtaguyod. Ako si Santiago. Kumusta po, Jimmy Santiago? MS Ramirez, napaka-formal mo naman. Ha ha ha. MS Ramirez, kanina ko pa sinasabi na napaka-formal mo, napaka-respetuoso mo. Bakit bigla kang naging bastos? Hindi mo ba alam na dapat magalang ka sa iyong Boss. Oo, binili ko ng buo ang Ramirez Group mo. Kaya, ikaw at ako ngayon, nasa ilalim ako ng kapangyarihan mo. Ano? Binili ng buo. Paano mo nagawa na? Bilhin ng buo ang Ramirez Group. Ako ang pumirma. Kung gusto mong iligtas ni Mr. Santiago ang Ramirez Group, kailangan mo lang humingi na bilhin ng buo ito ni Mr. Santiago, Ma'am Ramirez ko. Hindi mo ba naiintindihan yan? Oo nga pala, ikaw ngayon. Hindi ka na chairman. Si Mr. Santiago, opisyal na akong itinalaga bilang chairman ng bagong Ramirez Group. At ikaw, wala ka na. Diego, mabuti ang trato ko sa'yo. Nagtaksil ka sakin. Nagtaksil ka sakin. Taksil? Ano ka ba? Reyna? Emperatress? Reyna? Emperatress? Alam mo ba kung ano ang ayaw na ayaw ko sa'yo? Ano? Ang ayaw ko sa'yo? Yung pagiging mayabang mo, at ang katangahan mo. Akala mo kung sino ka. Dapat daw lahat mag-alay sa'yo. Parang isang emperatress, di ba? Hindi mo inaasahan to, di ba? Ngayon, nararanasan mo rin. HMM. Diego, kakauwi mo lang mula sa ibang bansa. Ginawa na kitang general manager. Binigyan pa kita ng shares ng kumpanya. Ganito ako kabuti sa'yo. Ganito ka naman sa akin. Akala mo ba hindi ko alam? Mula simula hanggang katapusan, tiningnan mo lang ako bilang pamalit lang kay Marco de la Cruz. Bakit kasi noong una, naniniwala pa ako sa mga kasinungalingan mo? Dahil tanga ka, ang Ramirez Group, napunta sa ganitong kalagayan. Ang chairman na, gumagawa ng desisyon ay ikaw, hindi ako. Ang kapal ng mukha mo, Diego. Ako. Aray. Sige, nag-aasta ka pa rin chairman sa harap ko, ngayong araw na ito, papagisingin kita ng maayos. Mr. Alcantara, hindi ka marunong maging maginoo sa babae. Senyor Santiago, ano sa palagay ninyo ang dapat gawin sa kanya? MS
Ramirez, may kasabihan sa inyong bansang lumana na nagsasabing ang nagwawagi ang hari, ang natalo ay tulisan. Dahil nawala mo na ang industriyang itinatag ng iyong mga ninuno, nararapat lamang na magdusa ka. Hahaha. MS Ramirez, kapag natalo ang kumpanya, bilanggo mo na ako. Dapat alam ng isang bilanggo ang kanyang lugar. Huwag kang bastos tulad ng kanina. Dito ka lumuhod. Magserbisyo ka sa akin ng pagkain. Hahaha. Itaas mo ang kamay mo. Huwag mong ibaba. Hahaha. Sofia, si Marco ay isang bihirang-bihira. Henyayo sa negosyo. Mayroon na kayong kasunduan sa kasal. Sa tulong niya, ang Ramirez Group ay muling magliliwanag at patuloy na magtatagumpay. Papa, huwag kang mag-alala. Makinig ako kay Marco palagi. Magiging tapat ako. Magkasama kami magpakailanman. Hahaha, MS Ramirez, ilagay mo sa mesa. Ilagay mo sa mesa. Hahaha, tanga. Kayong mga taga-bansang lumana, ni hindi nyo kayang magdala ng pagkain? Ate Sofia, Andrea, kayong mga cute. Sino ang nagpabalik sa inyo dito? Diego. Ang bait-bait sa'yo ni Ate Sofia. Ganito lang ang gagawin mo sa kanya. Tingnan ko kung sino ang makakapasok dito. Pakinggan ninyong mabuti. Ito ay mula sa bansang Serafina, si Mr. Santiago. Isa siyang bisita mula sa ibang bansa. Kung ayaw ninyong magkaproblema, umalis na kayo. Mga tanga, sinusubukan kong turuan ang aking babaeng empleyado. Lahat kayo, umalis na. Ha, isa pa lang walang hiya. Matagal na pala kayong nagtutulungan. Ano ang gagawin mo? Mga tanga. Mr. Santiago, marami sila. Umalis muna tayo. Mga tanga. Ikaw at si Marco, hintayin ninyo. Andrea. Salamat. Paano mo nalaman na nandito ako? Kuya Marco, nalaman ko na kumilos ang Pandaigdigang Investment Bank. Kaya pinauwi ako agad. Si Marco pala. Nasaan na siya ngayon? Pumunta siya sa probinsya ng Silangan para hanapin si Ricardo Lim, para kumbinsihin siyang itigil ang digmaan sa negosyo. Mainitin ang ulo ni Ricardo Lim. Kung si Marco lang ang mag-isa, maaari siyang mapahamak. Huwag kang mag-alala, Ate Sofia. Nakumbinsi na ni Kuya Marco si Ricardo Lim na i-withdraw ang pondo. Ligtas na siya. Ang pag-withdraw ni Ricardo Lim ay dahil kay Marco. Yung si Diego Alcantara, sinabi pa niyang, kanya ang kredito. Ate Sofia, dapat ligtas na ang Ramirez Group nang mag-withdraw si Ricardo Lim, pero hindi inaasahan. Nananiwala ka kay Diego Alcantara sa taong iyon. Kung hindi, hindi sana, napunta sa iba ang Ramirez Group. Mali ako. Simulat sa pool, mali na ako. Sige na, umuwi na tayo. Nababahala na siguro si Mama sa bahay. Sofia, nakakabigo ka talaga. Ang ilang dekadang pagsusumikap ng pamilya Ramirez. Ang pawis at dugo na inalay ni Papa. Nasayang lahat dahil sa'yo. Ang Ramirez Group ay hindi bumagsak sa digmaan sa negosyo. Ngunit, ibinigay mo lang ito sa iba. Mama, nangyari na yan. Wala nang saysay ang anumang sasabihin. Buti na lang, inasahan na ito ni Kuya Marco. Hindi niya isinama ang independenteng kumpanya sa probinsya ng Kanluran, sa ibang grupo. Kaya hindi ito napunta kay Santiago. Ganon kasakim si Santiago. Si Diego naman ay sobrang ambisyoso. Siguradong hindi nila palalampasin ang sangay ng kumpanya sa probinsya ng Kanluran. Ito ang 100 milyong piso na ibinigay sa akin ni Papa. Dalhin mo ito kay Marco. Sabihin mong kailangang ingatan niya ang tanging pag-asa natin. Mama, pondo po ito para sa inyong pagretiro. Paano niyo pwedeng ibigay yan sa ibang tao kung gusto niyong buhayin muli ang pamilya Ramirez? Ako ang gagamit ng perang ito para magbayad sa aking pagkakamali at maglingkod ng mabuti. Kalokohan yan. Sofia, bakit ganyan ka pa rin titigas ang ulo? Bakit ayaw mong maniwala kay Marco? Hindi ako nagtitiwala kay Marco. Ito lang. Ano lang, utak mo'y hinugasan na ni Diego. Hanggang ngayon, di ka pagising.
Kunin mo. Ibigay mo kay Marco. Hayaan mo siyang gastusin ito. Kung kulangin man, ibebenta ko ang bahay at alahas ko, para may perang maibigay sa kanya. Mama, huwag kang mag-alala. Oh, may konting ipon pa rin ako. Ibibigay ko ang lahat. Pupunta muna ako sa probinsya ng Kanluran para hanapin si Kuya Marco. Mama, ingat ka palagi. Sige. Marco. Hahanapin ko rin siya. Kuya Marco. Sir De La Cruz, mauna na kami. Andrea. Yung nangyari doon kanina, sinabi na sa akin ni Zaugang. Hindi ka ba naapi? Wala. Kuya Marco, salamat sa pag-aalala mo. Marco, Ma'am Ramirez. Kumusta ka na? hindi na ako si Ma'am Ramirez. Nawasak ang Ramirez Group dahil sa akin. Wala na akong natira ngayon. Marco, paumanhin. Alam ko na ang pagkakamali ko. Ma'am Ramirez. Wala kang dapat ikasori sa akin. Magkaiba lang ang mga daang tinahak natin. Ngayon, wala na akong iba kundi Iki. Talagang wala na akong iba. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Naalala mo pa ba ang sinabi ko noon, kapag nasugatan na ang puso? Hindi na ito magiging buo kailanman. Ako. Magbabago na ako. Nakita ko na, ang tunay na mukha ni Diego. Hindi na ako muling maniniwala sa kanya. At saka, malinis talaga ang relasyon namin. Kung ayaw mong maniwala, pwede mong. Sophia, kumalma ka muna. Alam ko na ang pagkakamali ko. Bakit ayaw mo pa rin? Akong patawarin? Noon, iniligaw ako ni Diego. Kaya nagduda ako sa'yo. Pero sa puso ko, mahal pa rin kita. Marco, magsimula ulit tayo, pwede ba? Tulad noong unang beses tayong nagkita. Ako ba ang taong mahal mo? Hindi naman ako ang taong minahal mo kailanman. Ang minamahal mo ay ang taong handang magbigay ng walang hanggan sa'yo, nang hindi humihingi ng kapalit. Ang minamahal mo ay ang taong kayang tiisin ang iyong walang katapusang pagiging pasaway, nang walang anumang pakikialam. Ang minamahal mo ay ang taong sunod-sunuran lang sa'yo, parang isang manika. Pero, hindi ako ang taong iyon. Tama na yan. Ayoko nang makipagtalo pa sa'yo. Ang punto ko, simula ngayon, ang pamamahala sa kumpanya ay ipapasa ko na kay Diego. Diego, Marco, sa totoo lang, graduate ka lang ng high school. Isang hampas lupa. Si Diego ay nagtapos sa Universidad ng Arcadia. Isang matalinong estudyante. Pagdating sa ekonomiya at pamamahala, malayong malayo ka sa kanya. Marco, bakit nandito ka pa? Ito ang opisina ng General Manager. Wala ka ng karapatang manatili dito. Marco, kaya mo naman palang uminom. Ang arte-arte mo. Hindi ganoon, ako. Sophia, magkaiba talaga tayo ng mundo, kaya hindi tayo magkakatuluyan. Umuwi ka na. Kuya Marco, ipinabigay po ito sa iyo ni Mama. May 100,000,000 piso sa loob. Sabi niya, ang pera sa loob. Maaari mong gamitin kung paano mo gusto. Andrea, napag-usapan ko na si Ricardo. Magtutulungan kami para labanan ang pandaigdigang investment bank ni Santiago. Sa perang ito, tiyak na mababawi natin ang Ramirez Group. Kuya Marco, ano ba talaga ang sakit mo? Bakit ka palaging umuubo? Ayos lang ako. Kapag nabawi ko na ang Ramirez Group, pupunta ako sa ospital para magpagaling ng maayos. Marco, wala na ba talagang natitirang pagmamahal? Sa akin, talaga bang iiwan mo ako?
Ma'am Ramirez, kailangang alagaan ang pagmamahal. Ikaw puro hindi lang ang alam mo. Pero hindi mo ito inaalagaan. Kahit gaano pa kalalim ang pinagsamahan, sa bandang huli, maubos at mawawala rin yan. Bakit? Bakit ayaw mong patawarin ako? Ayaw mong patawarin ako. Si Sir De La Cruz po, may nangyari po sa kanya. Ano na nangyari kay Marco? Na-ospital si Sir De La Cruz. Napakadelikado ng sitwasyon ngayon. Ipaliwanag mo ng maayos sa akin. Sina Sir De La Cruz at Sir Lim, sabay na pinigilan ng investment bank ni Santiago. Mabilis na natalo ang kalaban, at hindi na nakapagdepensa pa. Bukod pa riyan, si Diego noon, sa lugar na ito, ay kumuha ng tao para atakihin si Sir De La Cruz. Nalaman na rin yun. Inaresto na ng pulisya si Diego. Ang pinirmahan niya noon kay Santiago, na nagbebenta ng impormasyon ng Ramirez Group, ay pawang kanselado na. Pero si Sir De La Cruz, sobrang pagod siya. Bigla siyang nagdugo at hinimitay. Pagdating sa ospital, sabi ng doktor, may cancer siya sa sikmura. Impossible. Paano nangyari yon? Ipaliwanag mo. Sabi ng doktor, matagal nang alam ni Sir De La Cruz na may cancer siya sa sikmura, pero ipinagpaliban niya ang pagpapagamot. Ngayon, sobra na naman ang pagod niya. Baka Saan ang ospital? Dalhin mo ako roon, bilisan mo. Sofia. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganoon. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganito si Kuya Marco. Kung hindi mo sinira ang Ramirez Group, hindi sana niya pinabayaan ang sarili niya, at nagpagamot agad. Hindi sana siya nagkaganito. Nasa ibang lugar si Sofia nitong nakaraang taon. Nasira ko ang sikmura ko sa pag-inom. Hindi totoo yan. Marco, inumin mo ang basong ito ngayon. Marco, kaya mo naman palang uminom. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Ang arte-arte mo. Marco, kasalanan ko itong lahat. Ako ang may kasalanan. Ako ang dahilan kung bakit nagkaganito ka. umalis ka dyan. Ano ba ang peking pag-aalala mo? Kuya Marco. Gising ka na. Nabawi na ang kumpanya ni Andrea. Simula ngayon, ikaw na ang chairman ng Ramirez Group. Ang Ramirez Group ay buhay at dugo ng dating tagapangulo. Alagaan mo ito para sa akin. Andrea, mabait kang tao, mabait ang ugali mo, mabait ka sa kapwa. Nagpapasalamat ako sa pagtanggol mo sa akin. Kung may susunod na buhay, tayo. Sir De La Cruz. Kuya Marco. Kuya Marco. Kuya Marco. Doktor, anong nangyari? Tingnan mo siya. Bilasin mo. Marco, hanggang sa huling sandali, ayaw mo pa ring magpatawad sa akin. Ang sospek na si Diego Alcantara ay inakusahan ng pagpapagawa ng pagtatangkang pagpatay at formal nang isinampa ang kaso sa korte. Marco, dapat ay tumanda tayong magkasama. Magmahalan habang buhay. Ako ang may kasalanan at iginilid ka palayo. Itinulak ka sa bangin. At itinulak ko rin ang sarili ko sa impyerno. Bakit? Bakit nangyari ang lahat ng ito?